Pero kung kailangan lisanin ng Vancouver, siguro ito yung mga reasons na naiisip namin kung bakit namin kailangan lisanin ng Vancouver. Yata ka siguro sila, medyo pare-parehas yung suot. Singit nila. Anyway, kasi guys, nanihintay namin yung anak namin. So habang hinihintay namin, mas maganda, gumawa kami ng gumawa ng video para pampalipas oras na rin. 10 So, minutes na lang. ngayon naman guys, ang gusto namin pag-usapan is yung mga reasons kung bakit by necessity kailangang lumisan sa Vancouver. Kasi kami sa Vancouver na kami nakatira eh. So, for us, hindi namin gustong lisanin ng Vancouver. Kasi maganda yung lugar rito. Pero if, knock on wood, sana hindi naman mangyari, pero kung kailangan lisanin ng Vancouver, siguro ito yung mga reasons na naiisip namin kung bakit namin kailangan lisanin ng Vancouver. So, bigyan na natin yung mga listahan, Mami. Go ahead. Okay. So, ang aming number one list kung bakit kailangan namin lisanin ng Vancouver is too much rain. So, although in our last video, pinag-usapan natin yung mga reasons kung bakit magandang tumira dito sa Vancouver. And ang number one reason natin doon is least amount of snowfall. Siyempre may ano yun, may hindi magandang consequence din yun. So, ang hindi magandang consequence nun is napakaraming ulan dito sa Vancouver. Like, every other day pagka hindi summer, umuulan. Right, Mami? And ang reason kasi kung bakit laging umuulan dito sa Vancouver is isa pala kasing dating rainforest ang Vancouver na na-industrialize na lang at ginawang city. Temperate rainforests have a steady, mild temperature all year round. They are located along the coast, away from the equator. They often grow high above sea level, in mountainous regions. The largest temperate rainforests in the world stretch for 1,200 miles along the Pacific coast of North America, from Oregon to Alaska. Although temperate rainforests enjoy a long, wet winter and a short, dry summer, they still only receive about half as much rain as tropical rainforests. Some of the rainfall here is caused by sea fog that moves inland. Temperate rainforests are home to mainly coniferous or evergreen trees, such as spruce, redwood, and fir. So, yun yung reason kaya madalas ang ulan dito. Pagka hindi summer, laging umuulan, minsan every day, minsan every other day. So, kung isa kang outgoing person, medyo maiinis ka kasi like ka nakakulong sa bahay. Right, Mami? Yeah. So, yun ang aming number one reason bakit kailangan mong lisanin ng Vancouver. Kung hindi ka mahilig sa ulan, gusto mo lagi ang outdoor, yun. Too much rain in Vancouver. And then, ang aming number two reason is heavy traffic. Right, Mami? Kasi dahil marami ng tao dito sa Vancouver, and halos lahat nagpupuntahan dito aside from Toronto, masyado ng maraming sasakyan, and laging matraffic. Minsan kahit Sabado or Linggo, di ba, Mami? Magtataka ka. Ang dami pa rin sasakyan. Lalo pag napunta ka sa downtown, tapos, hindi rin naman nadadagdagan yung mga kalsada. Been here for about 6 months and it is horrendous in a lot of cases. There's always construction going on and it's so hard to get around from the city. Think traffic in Metro Vancouver is bad? TomTom agrees. The tech company's latest traffic index puts the area in second place for the worst traffic in North America. I'm not surprised. This city is always really difficult to get around in, even outside of rush hour traffic. Darren Grieve with the City News 1130 Air Traffic Patrol says Richmond, Burnaby, and the North Shore see some of the worst traffic in the area. If it's not the construction, it's just the fact that I think the biggest thing in this city has always been that the infrastructure can't keep up with the population growth. Everything by the time they finish building it is 10, 15 years too late. It's already at full capacity. So, matraffic pa rin. Pero I doubt mas matraffic. Mas matraffic sa Toronto siguro kasi mas maraming tao. Pero dito sa Vancouver, marami na rin yung sasakyan and matraffic na rin. Lalo na pag nasa downtown ka. Kung sa downtown Vancouver ka nakatira, hindi na ideal na magkaroon ng kotse kung sa downtown ka nakatira. Mas maganda mag-commute ka na lang doon. Kasi napaka daming sasakyan doon. Heavy traffic. So yun ang aming number two reason. Heavy traffic. And ang aming number three reason is high cost of housing and rent.
A new report from RBC is painting a bleak picture of just how unaffordable it is, even unattainable, to buy a home in Vancouver. Simula nung property boom dito sa Vancouver, nagliparan na yung mga presyo ng mga properties at saka ng mga rent. Minsan hindi na siya makatarungan. Unlike sa ibang part ng Canada, like sa Calgary, sa Winnipeg, sa Saskatchewan, may magaganda pa yung presyo ng mga yan. Kahit sa New Brunswick, diba? I think so. Yeah. Yung Magaganda pa yung presyo ng pag bibili ka mga... ng property, pero pag mag-rent ka doon, mahal ang rent. Yeah, so maganda pa yung presyo ng mga bahay doon. Like, yung presyo ng apartment condominium dito, bahay na yung mabibili mo sa ibang part ng Canada. So, ganun ka out of control yung property dito sa Vancouver. So, kung gusto mo magkaroon ng bahay na malaki and hindi ganun kalaki yung budget mo, as in wala ka milyones, huwag ka na umasa na makakabili ka ng bahay dito. Kasi yung milyones mo, minsan ang mabibili lang nun, townhouses lang. Yung mga bahay dito nasa 1.5 patas na. Nasa 2 million range. Right, mami? Yeah. So, yun ang number 3 reason kung bakit kailangan mong lisanin ang Vancouver. Masyado nang mataas ang mga property housing dito. And ang aming number 4 reason kung bakit kailangan mo nang lisanin ang Vancouver is napakataas ng gas price. Alam nyo ba guys na dito sa Vancouver ang pinakamataas na presyo ng gasolina sa buong Canada? So, napakataas ng gasolina rito. As of the moment, nasa $2 na. $2 na per Samantalang liter. sa ibang part ng Canada, nasa 1.5 pa lang daw. Diba? Parang hindi na makatarungan. Tapos, siyempre, may ripple effect yon. Pag mataas ang presyo ng gasolina, tataas din ang mga bilihin. Bilihin. Kasi yung cost of pagdi-deliver, Transportation. pagta-travel ng mga products na yon, ipapasa sa mga consumer. So, pag mataas yung presyo ng gasolina, mataas din yung presyo ng mga bilihin. So, there you go guys. Yun ang aming 4 reasons kung bakit kailangan mong lisanin ng Vancouver. Please take note na opinion lang namin ito based sa aming experience and lahat tayo may iba-ibang mga opinion on certain matters. And pagdating sa amin, ang mga reasons namin kung bakit kailangan namin lisanin siguro yung Vancouver is ang number 1, madalas ang ulan. Number 2, too much heavy na yung traffic. Number 3, masyado nang mataas yung cost ng mga properties dito. And number 4, number 4 natin? Yung mataas na yung gas. And yung, number 4, mataas yung cost ng gas. gas. And so, magkakaroon ng living. ripple effect yun, tataas din yung mga presyo ng mga bilihin. So, mataas din yung mga presyo ng mga bilihin dito. Dati ba, magkano kasi yung natin budget, weekly budget? Nasa 150 lang yan. 150 lang ngayon, 300. Ayun, nasa 300 na. Ganun kamahal yung mga Weekly. bilihin ngayon. Hindi pa nakakatulog inflation. Yung inflation, nakakadagdag pa. So, there you go guys. I hope may natutunan kayo. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to our channel, like this video, click the notification bell, and drop a comment na rin kasi nakakatulong yung mga comments nyo para i-promote ni YouTube yung video nito. So, maraming salamat ulit guys. Hanggang sa muli. Next time. Bye. Bye!